Ang sitwasyon niya ganito. Sabi niya, kung pwede pa raw ba niyang habulin ang 13th month pay niya noong March 9, 2025 kasi na-aksidente daw siya sa motor. 4 months na siya hindi nakalakad. 4 months siya hindi nakalakad dahil sa tahi sa paa. Yan ang question niya. Yes, kiklaim mo pa rin ang 13th month pay, no? Entitled ka na makatanggap ng 13th month pay provided na nagtrabaho ka syempre ng at least 1 month in service in 2025 calendar year. Pero syempre yung amount, hindi mo makukuha ng buo yun, prorated. Kasi kung ano lang yung kinita mo nung taon na yun ang makukuha mo. Eh sabi mo nga na nagpapagaling ka ng 4 na buwan dahil sa tahi ng injury mo sa motorcycle accident. So malinaw naman sa ating PD 851 or 13th month pay law, ang batas na yan minamandate na lahat ng employer sa private sector ay magbayad sa mga rank and file employees ng kanilang 13th month pay, no? On or before 24th December of every year. O, siyempre, another basis mo dyan, yung Department of Labor and Employment revised guidelines on 13th month pay or implementation of the 13th month pay law na lahat ng rank and file entitled sa 13th month pay provided nakapagtrabaho sila ng at least 1 month during the calendar year. No? So, paano mo yan kukumpitin? Ang formula niya napakasimple lang naman. 13th month pay is equal to total basic salary earned within the calendar year divided by 12. So, kung magkano kinita mo? Technically, kung ang isang taon ng 2025, syempre 12 months, naka-bed rest ka, hindi ka nakapagtrabaho ng 4 months dahil sa injury mo. So essentially, meron kang 8 months lang na nag-earn ka ng income na yun ang kukumpitin for your 13th month pay, i-divide lang yun by 12. Take note, however, yung 4 na buwan mo na absent ka, no, ito hindi related sa 13th month. I-correlate lang natin, ano. Okay, so i-summarize natin, yung effect ng 4 na buwan mo na absences sa pag-compute ng 13th month pay mo. Una, in principle, yung 4 na buwan na yun, hindi ka kumita kasi no work, no pay nga. So in short, walang impact yun sa 13th month pay mo in a sense na mababawasan pa ang makukuha mo kasi lalabas parang 8 months ka lang kumita. Now, magkakaroon ka ng compensation from SSS, probably sickness, tsaka sa employee compensation benefit, no? But this will not form part of your basic salary. So, hindi pa rin siya isasama doon sa basic mo for purposes of computing the 13th month pay kasi hindi siya compensation from your employer. Compensation siya galing sa EC, employee compensation. Ngayon, yung mga leave credits mo na ginamit na absent ka pero with pay because of the leave credits, isasama yon sa earnings na sinasabi natin kanina. Yung mga hindi nakasali, syempre, hindi na isasama sa basic salary computation. So, yung 4 na buwan na nag-recover ka sa injury mo because of the motorcycle accident, unpaid leave yon. So, 8/12, so 66.7% lang ng 13th month pay ang makukuha mo, approximately, no? So, kung kukumpitin mo yan, halimbawa, 20,000 ang monthly mo,
times 8, no? 8 na lang ang kalalabasan. Hindi na siya 12. Tapos i-divide yun by 12. So, mga 66.7% na lang ang makukuha mo of your monthly pay. Kung 20,000, di makukuha mong 13th month pay pro rata sa 8 months na service mo. So, kung may mga clarification ka pa, let me know dun sa inyo sa may mga questions. Drop me a comment para magawa natin ng video or masagot natin sa comment. Thank you very much for watching and I hope to see you in my next videos. God bless.